Maganda ang panahon, kaya ang batang buhaya na si Aramila masayang nagbibilad sa ilalim ng araw. Nang biglang may taong dumating at hinuli siya. Ang kawawang buhaya binenta sa isang resort at inilagay sa maliit na kulungan, kung saan madalas siyang binabato ng mga tao. Ang mga kwento ng buhayang ginagawang alaga hindi kathang-isip lang. Pinuntahan ko ang resort kung nasaan ang buhayang si Aramila. Meron po kayong mga animals na inaalagaan dito po? Ito lang, sir. May mga permits po ito? Wala pa, sir. Wala pa. Paano po napunta sa inyo itong crocodile? Ay, binili lang namin, sir. Dinala dito sa amin. Sabi niya, may crocodile ako. Ipabili ko sa inyo. So, binili namin ng 5,000. Ay, ganun po. Pero saan niya naman nakuha? Sa Pulangi River. Sila ng fishing? Isda. So, yan ang nakuha. Sa scale patterns ng buhaya, isa itong bukarot o Philippine crocodile. Ang mga bukarot endemic o dito lang sa Pilipinas makikita. Base sa IUCN Red List o Threatened Species, critically endangered na sila. Ibig sabihin, nanganganib ng maubos ang kanilang lahi. Dahil maliit lang itong Philippine crocodile, my judgment was I could handle it without using ropes by just capturing it in the proper place na hindi ako makakagat at hindi siya masasaktan. Kahit maliit lang to, ay powerful itong crocodile na ito. Look at the snout, oh. Medyo deformed na yung snout niya, medyo it's already pointing upward. Yung base ng jaw niya masyadong malapad itong part na ito. Siguro nagkaroon ka ng possible metabolic bone disease kaya medyo deformed ang itsura niya, no? Nagkakaroon ng metabolic bone disease ang mga buhaya kapag hindi sila madalas nasisikatan ng araw. Makikita nyo, itong mga scutes niya wala pang bawas. Ibig sabihin galing talaga sa wild itong Philippine crocodile na ito. I'm holding one of the most endangered Philippine reptiles dito sa buong mundo, no? And nakita natin siya dito sa isang maliit na enclosure. Ano po yung mga bato na linagay nyo lang dito? Bato lang yun sa galing sapa. Ito? Opo. Itong nasa gilid? Laglagay ko mga tao, sir. Binabato? Binabato ng... Sobrang daming nag-abuse because they wanted to make this poor crocodile move. Binabato ng mga ganito. Mahigit 700 piraso ng bato ang nakuha namin sa kulungan ni Aramila, kasama ang ilang kahoy at mga basura. Ibig sabihin, 700 times binato itong crocodile na ito. Nakakaawa talaga. Dinala namin sa isang clinic si Aramila para ma-x-ray. Sir Albert, may nakita na ba tayo? Uy, perfect x-ray. Ang ganda na kumuha niyo, ha? Pero, ano yan? Nagulat kami sa nakita namin. Tama ang suspecha ko. Doon sa kulungan niya po kasi maraming batang nagbabato. And suspecha ko na baka mamaya nakalulo ng bato. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na bato yung nakita natin, no? On the AP side. Pag naglateral tayo, mabibilang natin. Sa pangalawang x-ray, naging mas malinaw ang lahat. Ito yung x-ray
ng posterior part of the crocodile. May konting deformity dito kasi sa kanyang mga femur, ano? Dapat yan straight yan eh, pero may angle. So meron din siyang a certain degree of metabolic bone disease. Hindi lang si Aramila ang may ganitong kwento. Kahit anong bangis ng isang buwaya, sa oras na ikulong ito ng mga tao, nawawala ang kanyang bagsik. 3 dekada nang naninirahan sa planta ng yelo ang saltwater crocodile na si Georgia. Ang malaking parte ng tiyan ni Georgia, mukhang hindi lang simpleng bukol. Katulong ang lokal na DNR ng Zamboanga Sibugay, sinubukan naming i-restrain si Georgia para masuri ang kalusugan nito. Sa wild, matindi ang predatory instinct ng mga buwaya. Konting kaluskos, nararamdaman na nila agad. Come on, ikot! Ikot, boy! Ayaw na niya eh. Pero halos hindi pumalag si Georgia. Ayaw umiikot eh. Hindi, okay lang yan. Dapat ikot na yan eh. Okay na yan. Sige lang, sige lang. Ayan o. Oh. Wait. Ikot pa. Doon ka sa kabila. Makabuka pa ha. Luwag ng konti para umikot. Nang biglang okay, no? Ito yung pinakabukol na concern natin. Ang tigas niya. Tingnan mo yung kabilang side, oh. It's not supposed to be like this. Parang solid mass talaga yung nasa loob. para malaman kung ano ang bukol sa tiyan ni Georgia, dinala namin siya sa ospital. Ayun oh. Oh my God. Stones. Puro stones. Ang dami niyang stones dito. Iniisip ko, yung mga bato na ito, baka minsan sa pagkuha niya ng pagkain, kaya nakakasama dun yung mga rocks. No? Itong ganito doon, mga kanyang kalalaki. Kasi kaya ako po tinatanong, dahil posible kasi na kung kumain siya, tapos nilunok niya yung bato, mas makikita natin, same thing. Pwede kasing gano'n nakikita natin yan sa ibang animals eh. Sa mga buhaya, normal na meron silang bato sa loob ng kanilang stomach. Pero iyon ay ginagamit nila ng mga maliliit na bato na yon para pangtulong sa kanilang pantunaw. Pero kung yung mga bato na yan ay medyo malalaki, hindi normal yan sa buhayang yan. Maaring napapagkamalian niya na iyan ay pagkain, maaring binabato sa kanyang mga kulungan. Hihirapan na tayong kunin yung mga bato na yun sa loob ng katawan niya, no? Ginagamit ng mga buwaya ang mga bato sa kanilang tiyan para makatulong sa pagtunaw ng pagkain. Pero kung masyadong malalaki ang mga bato, maaari itong maging dahilan ng pagkakasakit. Sa kalaunan ay pwedeng humantong sa kamatayan. Sa ngayon, nasa pangangalaga ng isang pribadong individual si Aramila. Namamalagi siya ngayon sa isang farm kung saan sapat ang naibibigay na pagkain at wala nang nambabato sa kanya. Habang si Georgia, 5 buwang binigyan ng gamot para makatulong sa pagliit ng mga bato sa kanyang tiyan. Mas masigla na raw ito ngayon ayon sa mga nagbabantay ng ice plant. Sa tuwing makakakita tayo ng mga hayop na nasa kulungan, huwag natin silang batuhin o saktan. Dahil kung may dapat mang ibato sa mga buhay ilang,
Yun ay ang pagkakataong mabuhay sila ng malaya sa natural nilang tirahan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.